Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa panibagong umaga. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong paggabay. Hallelujah, Father, in the name of Jesus, you are good at all times. Maraming salamat dahil nandiyan ka, upang kami ay gabayan, upang kami ay tulungan, upang kami ay patuloy na palakasin sa anumang aming mga sitwasyon. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan na kami ay muling nagising upang pasalamatan ka, Diyos Ama, upang paglingkuran ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. You are good at all times. Diyos ni Mahal, you are good at all times. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Kami ay muling nagising upang ikaw ay aming samahan. Upang ikaw ay aming pasalamatan. Salamat sa pagising mo sa amin. Salamat. We rejoice in all circumstances, kahit ano pa man ang aming sitwasyon sa buhay. We rejoice. We rejoice. Kahit kami man ay nasasaktan, we are in pain, we chose to rejoice. We chose to be glad. Magalak ang aming mga puso na kahit sugatan, ay mas pinili namin na ikaw ay aming sambahin. Ikaw ay aming pasalamatan, Panginoong Jesus. Lord Jesus, thank you. At kami ay nakarao sa araw ng Martes at ngayon ay Miyerkules. Salamat, Lord. Oh, hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God in every moment. Thank God. Ayan. Painful moments, trust God. So magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ibigay natin ang lahat ng ating mga kabigatan, sapagkat siya ay Diyos na tapat at alam niya ang ating mga sitwasyon, alam niya ang ating pinagdadaanan sa bawat araw na tayo ay buhay. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Hallelujah. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay Miyerkules ng umaga, June 11, 2025. Diba? 11 na ngayon, mga ka-Team Jesus. Ngayon ba ay 11? At baka ako'y nagkamali. 11 na ba? Yes, June 11 na, mga ka-Team Jesus. Ang bilis ng panahon, malapit na namang magkalagitnaan ng June. Kaya habang tayo ay gising, habang tayo ay may buhay,
habang tayo ay malakas pa, ay huwag nating sayangin ang pagkakataon na hindi masayang ang ating bawat araw na tayo ay magamit ng ating Panginoong Jesucristo upang siya ay mapurihan sa ating mga buhay. O hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Ayan, sumupuri tayo sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Kami po ay buhay. We can face tomorrow. We can face the present because you are alive. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Tinataas ka namin sa buong sanlibutan. Tinataas ka namin, pinasasalamatan ka namin. Oh, hallelujah. Ibigay natin sa ating Panginoong Jesucristo ang pinakamataas na uri ng palakpak. Oh, hallelujah. Huwag kayong mag-message dyan. Magpuri tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na palakpak. Tumayo tayo at palakpakan natin siya
sapagkat siya ang nararapat. Siya ang nararapat at walang iba. Magkaroon tayo ng standing ovation kahit hindi natin siya nakikita, sapagkat tayo, sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Oh, hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. To God be the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. God is good all the time, and all the time God is good. Ayan, sabihin mo yan sa iyong sarili, ideklara mo yan. God is good all the time, and all the time God is good. No matter what situation, no matter what season tayo ay nasa ating mga buhay, maging tayo man ay nasa season ng winter na kung saan ang lamig, kung saan ang buhay ay parang wala ng buhay dahil winter, no? Kung tayo man ay nasa spring na kung saan abundant blessings ang ating nararanasan, kung tayo man ay nasa summer, kung tayo man ay nasa fall o kaya tag-ulan man o tag-init, no? In all seasons, the Lord Jesus Christ is worthy to be praised. Kaya kailangan na tayo magdasal, nabigyan tayo ng Diyos ng kagalakan sa ating mga puso, sapagkat ang kagalakan ang isang napakagandang gamot sa anumang ating mga nararamdamang sakit. Ayan, sakit ka lang, ako ay mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, piliin nating maging maligaya, piliin nating maging masaya, magalak ang mga puso natin sa kabila ng anumang ating nararanasan sa buhay. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoong Kristo. Kami po ay nandito upang ikaw ay aming sambahin at kilalanin. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa buong araw na ito, at dinideklara din namin ang mga taong nagkasala sa amin ng kapatawaran. Katagpuin mo sila, Panginoong Kristo. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu, ang kanilang maging helper, ang kanilang maging gabay, ang conviction ng Holy Spirit ang mapapasa kanila upang maranasan din nila ang nararanasan namin na ano man ang aming mga sitwasyon ay hindi kami nag-iisa. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga sitwasyon sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Yes, Almighty Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, two or three are gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala, Holy Spirit, na nandito ka ngayon sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands,
drawing me closer to you. I feel your power unknown. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo po ang bawat isa. Hayaan mo ang iyong boses ang aming maririnig sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoon sa Kristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kagalingan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami, Panginoong Jesus, ng matibay na internet connection, Lord, sa bawat anak mong nandito at nagdi-desire na ikaw ay pakinggan, ikaw ay mapurihan sa pamamagitan ng aming pakikinig sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Father. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan. So, welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. At tayo na naman ay nandito upang makinig sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay maministeryo tayo, mga ka-Team Jesus, no? Maministeryo tayo para sa ganoon ay okay, so kahapon ay tinuruan tayo ng banal na Espiritu tungkol sa mga katamaran natin. So, spiritually, kung i-ugnay natin yan, spiritually, tandaan natin na we are the workers in the vineyard of our Lord Jesus Christ. So, kung tayo ay mga workers, ano ko yung aking electric fans? Yan. So, kung tayo ay mga workers, mga ka-Team Jesus, ibig sabihin nun, mayroon tayong papel na ginagampanan, no? Mayroon tayong papel na ginagampanan sa bawat parte o kaya sa katawan ni Kristo. So, ang ating goal, mga ka-Team Jesus, ay masunod natin ang kalooban ni Panginoong Jesucristo at magaya tayo sa Kanya. Sa makatuwid, dahil gusto nating magaya sa Kanya, ay kailangan nating magsipag, no? Kailangan nating maging masipag sa ating pagtatrabaho sa vineyard ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang tanong ay, naging masipag ka ba? Ilan na, mula nang ikaw ay naging Kristiyano, ilan na ang nabahaginan mo ng salita ng Diyos? Ilan na kaya ang niluhod mo sa harap ng Diyos, iniyakan mo sa harap ng Diyos, upang ang kanilang mga kaluluwa ay mailigtas? Ilan na, mga ka-Team Jesus? Mayroon ka na bang nagawa? May ani ka na ba? Kasi ikaw ay isang worker. Ikaw ay isang manggagawa. So, binibigyang pansin dito ang pagiging tamad ng isang manggagawa sa body of Christ. Kontento ka na lang ba? Kontento ka na lang ba na ligtas ka na at okay ka naman, nagising sa umaga, may makain sa buong araw, kikinig sa salita na just okay na ako? No.
Hindi yun ang katawagan mo. Ang maging kontento lang kung anong meron ka, no? Ang ibig sabihin ng maging kontento kung anong meron ka, yun yung hindi ka nagsisilos sa iba. You are not envying others na ganito sitwasyon nila, ang galing naman, ang yaman naman nila. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Physically, materially, maging kontento ka at magkaroon ka ng pusong puno ng kagalakan. Thank you, Lord, sa lahat po ng iyong provision. Subalit spiritually, hindi tayo pwedeng maging kontento lang kung saan tayo ngayon sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, we are running the race. Tinatakbo natin ang takbuhin na ibinigay ng Diyos Ama sa atin. Kahit na ang hirap, kahit ang bigat. Kagaya ko halimbawa, ngayon. Ito ang aking takbuhin. Hindi madali. No? Na ang kasama ko dito ay may sakit at dahil sa kanyang sakit ay maaring nakasentro sa sarili niya yung nakikita lang niyang sarili niya na I am in pain, palagi na lang nagrereklamo, palagi na lang ang sakit sa akin yan pag ako ang nakakarinig. Kaya iniiyak ko sa Panginoon yan na nawawala na si Tito Bryant ng kagalakan sa puso niya. Sabi ko, ang sabi sa salita ng Diyos, a merry heart feels like medicine. Eh kung nawala na yung kagalakan mo sa puso mo, paano kapag gagilingin ng Diyos? Ng ating Panginoong Jesucristo, nandoon ang kagalakan the joy. Dahil sa pain na nararanasan niya, dahil sa sitwasyon na nararanasan namin ngayon na wala kaming sasakyan, sira lahat, 2 sasakyan, kailangan naming mag-rent a car, nahihirapan siya, ang car ay maliit dahil expensive ang magre-rent bawat araw. No? So sakripisyo yan at dahil meron pa siyang pain, dahil may sakit nga siya, ganyan, ay hindi mo maiwasan na magreklamo siya, na mawalan siya ng kagalakan. So ako lahat nag-a-absorb ng yan. Subalit yan ang aking takbuhin, mga ka-Team Jesus. Yan ang ibinigay ng Diyos sa akin na takbuhin. Na ang umiyak sa harap ng Diyos, ang iluhod sa harap ng Diyos, ang ipagdasal si Tito Bryant. No? At hindi mawala ng pag-asa sapagkat ako'y naniniwalang walang imposible sa Diyos. So, ganun mga ka-Team Jesus, hindi tayo nagiging kontento spiritually kung anong mayroon tayo ngayon. But we are grateful to the Lord na mayroon tayo, binigyan niya tayo ng karunungan, ng kaalaman, na nakilala natin siya at lumalalim ang ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng araw-araw nating pakikinig sa Kanyang salita at araw-araw nating ina-apply, no? Nilalakaran ang Kanyang mga salita upang mapatatag ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Bawat isa sa atin ay mayroong pasanin. Pero ang sabi sa salita ng Diyos, come to me, all of you are heavy loaded, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Kaya nga, pray without ceasing. Pray without ceasing. No? Magdasal ka ng walang hinto. Na ibig sabihin nun, ngayon, kung hindi ka ba nakaluhod dyan, hindi ka na pwedeng magdasal. No. Our God is an omnipresence God. Na ibig sabihin nun, anytime, anywhere, kahit 30 seconds kang tumigil dyan at magdasal ka at idadeklara mo ang salita ng Diyos, paniwalaan mo, that is still a prayer. Kahit nagtatrabaho ka, kahit may ginagawa ka, mayroong bagay o tao na ang binibigay ang Diyos sa'yo, o ang Holy Spirit ini-impress na ganyan. Manahimik ka ng 30 seconds, pagdasal mo ang taong ito, ganito, ganyan. That is what we call pray without ceasing. Kahit na kumakain ka, salamat Lord sa mga pagkain na ito.
At anong problema mo, kahit simple, malaking problema, maliit na problema, tulungan mo ako, Holy Spirit, gabayan mo po ako, anong gagawin ko dito? So, patuloy tayong nagdarasal. At yun nga, bawal sa mga manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tamad. Kaya hindi pwedeng tayo ay magtatamad-tamaran. Kailangan mamunga tayo. Kailangan mayroon tayong harvest na gagawin. Ang tanong, may harvest ka na ba? May bunga ka na ba sa pagiging Kristiyano mo? Kaya yan ang tanong na tanging ikaw lamang ang nakakaalam at ang Diyos. Sapagkat hindi natin nababasa, hindi natin na nakikita ang laman ng puso mo. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam dyan. Okay? So, dito na tayo sa 1 Timothy. Praise God. At tayo ay nakaraos sa Thessalonica, kung saan nakilala natin ang mga taga-Thessalonica na sila ay matapat sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng kanilang kahirapan, at sa kabila ng kanilang ng pag-uusig ng kanilang ng mga taong nakapaligid sa kanila, ay nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang pagbabahagi sa salita ng Diyos. Nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sapagkat pinanghahawakan nila ang pag-asa. Excuse me. It's the hope of glory na kanilang pinaniniwalaan, mga katim Jesus. Oh, hallelujah. To God be the glory. Kaya, yan, no? Ano man ang ating sitwasyon, hindi tayo sumuko. Ano man ang pain na ating nararanasan, may mga pagkakataon na nang dahil sa sakit ng isang tao ay nakalimutan niya na mayroon din siyang mga kasama sa paligid niya. No? Yung kung magsalita, pasigaw, paragin na lang galit. Hindi yan sa Diyos eh. Kaya pag may ganyan ng iyong asawang babae, asawang lalaki, something is wrong with her, with him. Kailangang i-rebuke mo ang masamang espiritu na yan. I-warfare mo yan. I-prayer and fasting mo yan. Nang sa ganoon, ma-convict, matanggal yung masamang espiritu na yan at bumalik siya sa kanyang dating siya. Ang sabi doon sa salita ng Diyos sa Ephesians, di ba? Wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Oh. So tayo mga asawa, kung nakalimutan natin na isubmit ang mga sarili natin sa ating mga asawang lalaki, forgive me Lord, at isubmit natin. Kung ang mga asawang lalaki, nakalimutan nila na ang kanilang mga asawa ay kailangan nilang mahalin, do you ask the Holy Spirit to forgive you? At mahalin mo ang iyong asawa, ang mga asawang babae. The wives are not your slaves, husbands. No? The wives are not your slaves. Hindi ang mga asawang babae, hindi kami mga alipin nyo. Hindi kami mga katulong ninyo. Asawa nyo kami. We are your wives, your partner, your half, your helper. Anong sabi sa salita ng Diyos? Kung sinasaktan mo ang iyong asawa, ay parang aning sinasaktan mo yung sarili mo. Oh. Di ba? So, i-rebuke mo yung mga yan. Kaya ako, pag si Tito Bryant ganyan, na palagi nilang parang asong ulol na mamanghot ng ganyan, no? Aw! Ganyan. Ang lakas ng boses na parang sumisigaw. Hindi na ako umiimik niyan. Nananahimik na lang ako at nire-review ko yung masamang espiritu na yan. Sapagkat ang plano ng masamang espiritu na yan ay upang saktan ako. At tumigil ako sa aking takbuhin. At sinasabi ko sa masamang espiritu, ikaw masamang espiritu ka lang, hindi ka ang Diyos na aking pinaniniwalaan. Kaya umalis ka dyan sa pangalan ni Jesucristo. At kapag si Tito Bryant ay nahimas-himasan na, nag-Bible study kami, ganito, ganyan, no? Yan ang sinasabi ko sa kanya. Oh, as we share, anong masasabi mo? Oh, ganito, ganyan. Sinasabi ko sa kanya, hindi mo ako alipin, hindi mo rin ako katulong. Asawa mo ako. Anong sabi sa salita ng Diyos?
para maintindihan niya na may mga pagkakataon na nakalimutan niya na parang, do not treat me as your slave or as your helper. No? As your employee, I am your wife. So, ganun lang yun. Mag-usap-usap kayo. At yun sabi niya, oh, I'm sorry if I hurt you. It is not me. Dahil may sakit ako, may nararamdaman akong ganyan. Kaya ganito ang nararanasan ko. Kaya ganito, may mga pagkakataon na ganun. Para ma-aware siya na, hey, what you do is not right. Hindi naman pwede na hindi kayo mag-usap. Pero kung ano man ang kanyang inis sa mga pagkakataon na yan, galit siya, ganyan, huwag mong patulan. Manahimik ka, magdasal ka, mag-pray ka, Father God, katagpuin mo po siya, convict his heart. Na may pagkakataon na mapag-usapan namin ang bagay na yan. At nangyayari nga na may mga pagkakataon na mapag-usapan. Ha? Mapag-usapan yung bagay na yan. Pero pag galit yung asawang lalaki, huwag mo patulan ang galit niya. Manahimik ka at i-rebuke mo yung ano na yan, yung anumang espiritong meron sa kanya na hindi sa Diyos. At ipagdasal mo na katagpuan siya sa Panginoon at darating ang paano na mag-usap-usap lang kayo, kalmado kayo, ganyan na anong masasabi mo, mag-share tayo sa Word of God, ganyan. Lalabas lang na kusa yun na hindi siya magagalit, ikaw rin na hindi magagalit, mag-usap lang kayo na ganyan and be open to each other. See? Ganun yun mga ka-Team Jesus. Yan ay paalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo ay nasa 1 Timoteo chapter 1, verses 1 to 11, mga ka-Team Jesus. So, tayo ay nasa, ngayon ay 6, 11, 25. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Mahal kong Timoteo, tunay kong anak sa pananampalataya. So itong liham na ito mga ka-Team Jesus ay hindi ito para sa mga lugar, no? Ito ay mismong tuwiran na inilalakad o kay specific na para kay Timoteo. Si Timoteo ay isa sa mga trained, no, sa mga tinuturuan ni Pablo na maging apostolis din na kagaya niya. So yan si Timoteo. Okay? Sumasa inyo nawa ang biyaya awa at kapayapaan galing sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Babala sa mga maling aral. Gaya ng ibinilin ko sa inyo noong papunta ako sa Macedonia. Manatili ka muna riyan sa Efeso para patigilin ang ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. Pagsabihan mo rin sila na huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat at ang pagsasaliksik sa kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdudulot lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Malalaman lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila at magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila, malinis ang puso, ang layunin ng utos kong ito ay magmamahalan sila at magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila.
May ilang tumalikod na sa mga bagay na ito at bumaling sa walang kwentang pakikipagtalo. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan, pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila, ni ang mga bagay na pinilit nilang pinaniniwalaan. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Dapat nating alalahanin na hindi ibinigay ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga lumalabag sa batas. Suwail, ayaw kumilala sa Diyos, makasalanan, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumatay sa sariling magulang at mga mamatay tao. Ang kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling, at tumitestigo ng hindi totoo, at sa sinumang sumasalungat sa tamang aral, na naaayon sa magandang balita ng dakila at mapagpalang Diyos, ipinagkatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo ang bawat isa, Lord. Ano man po ang aming emptiness, ang aming kakulangan, ikaw ang aming Diyos na magpupuno sa amin. Ikaw ang aming Diyos na magkukumplito, magpubuo sa amin, upang wala pong makita ang demonyo, wala pong makitang loophole o kaya butas ang demonyo sa mga buhay namin, upang kami po ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. So, ito ay tungkol sa kanyang alagad, ang alagad ng ating Panginoong Kristo na si Timoteo. Sa makatuwid, ito ay para sa ating lahat dahil tayo ay mga workers, vineyard. We are workers in the vineyard of our Lord Jesus Christ. So kung ikaw ay napasama sa part ng group chat natin na vineyards, workers in the vineyards of the Lord Jesus Christ, ibig sabihin nun, ikaw ay isang manggagawa ng Diyos, hindi ka na basta-basta. Na-train ka na. Pinili ka ng banal na espiritu. Sa makatuwid, huwag kang maging kontento na nakaupo lamang, ang nakarinig lamang sa salita ng Diyos. May dapat kang gawin. Kaya, kailangan nating, di ba, kahapon ay pinaalala tayo ng banal na espiritu, na palawakin natin ang ating pananampalataya, ang ating paningin sa ating paligid. Tingnan natin yung mga taong nangangailangan ng ating tulong. Ang mga orphans, ang mga widows, ang mga matatanda. At ang sobrang hirap sa buhay. At naway kinausap kayo ng banal na espiritu upang sa ganoon ay maging kagamit-gamit kayo sa harap ng Diyos. No? Sa harap ng Diyos. Okay. So, dito tayo mga ka-Team Jesus. So, mayroong sinasabi dito, babala sa mga maling aral. Tayo bilang mga manggagawa ni Panginoong Jesucristo, dapat makapokus tayo sa kung ano ang nakasulat sa banal na espiritu. Nakasulat dito sa salita ng Diyos at ang gabay ng banal na espiritu. Kaya babala, binibigyan tayo ng mga warnings o ng mga babala sa mga nandiyan kung saan kayo ngayon, na kung saan iba ang kanilang itinituro kaysa kung ano ang nakasulat sa banal na salita ng Diyos. Kaya nga kailangan natin, mga ka-Team Jesus, ng salita ng Diyos, ng Biblia, kasi kahit na anong version pa yan, pag ang Holy Spirit ang nasa atin na siyang gumagabay, maiintindihan pa rin natin yan
NIV ba yan? English ano ba yan? Ano pang version yan ng salita ng Diyos? Kung ang banal na espiritu ang kikilos sa ating mga buhay at kung hinihiling natin ang kanyang gabay, ay maiintindihan pa rin natin ang salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos. So mag-ingat tayo sa mga false prophets na nasa paligid natin, na nakikinig tayo sa mga propeta na yan, na akala natin sila rin, o sa mga pastor o sa mga congregation, na akala natin sila tinatayuan nila ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pinag-aaralan o ang kanilang itinuturo ay naaayon sa salita ng Diyos. So, balit, hindi pala ito'y naaayon sa kanilang relihiyon at ang focus nila ay ang relihiyon at hindi si Kristo. So, yun o, sinasabi dito, mag-ingat kayo bilang mga Kristiyano, bilang mga manggagawa ni Panginoong Kristo. Dapat tayo ay as wise as a serpent, as meek as a dove. So, ibig sabihin ng wise as a serpent, ang serpent, tuso yan eh. Cleaver ang serpent. So, kunin natin yung kaugalian, katangian ng isang ahas na tuso, na cleaver, matalino, wais. Na hindi tayo kaagad magpapadala dyan sa mga kung sino-sino dyan na nakikipag-usap sa atin, kung sino-sino nga pinakikinggan natin, kung saan tayo nakikinig sa salita ng Diyos, kung saan tayo nagsisimba, at ang doktrina na itinuturo ay ang doktrina ng relihiyon, sa halip na ang doktrina na nakalagay dito sa salita ng Diyos. So mag-ingat tayo dyan, mga katindisas. Yun ang sinasabi dito, oh. Mag-ingat, yan ay nasa 1 Timothy chapter 1 verse 3. Gaya ng ibinilin ko sa iyo noong papunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyan sa Efeso para patigilin ang ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. Pagsabihan mo rin sila na huwag pag-aksayahan. So, kayo dyan na pinili ng ating Panginoong Jesucristo na maging manggagawa sa lugar na yan, kailangan tayong maging alerto. Be wise as a snake, be meek as a dove. Ibig sabihin ng be meek, be humble, kagaya ng mga dove. Kalapati, be humble. Marunong tayo, pero hindi tayo mayabang. Magaling tayo, may karunungan tayo ng gagaling sa Diyos, sa gabay ng banal na Espiritu, pero hindi natin ito ipinagmamayabang na akala mo gaano ka kagaling, akala mo ay ganito ka. No. As meek as a dove. So, yung ating karunungan, yung ating pagiging wais, cleaver, ay gagamitin natin ito sa tamang oras, sa tamang araw, sa tamang panahon, as the Holy Spirit leads us, at hindi natin gagamitin ito upang tayo ay magyabang sa ating kapwa. So, sabi dito, paalalahanin mo ang mga Kristiyano dyan sa Efesos, nasa Efesos si Timoteo, dyan ang mga Kristiyano, palalahanin mo na huwag silang makinig sa false prophet na yan, na huwag silang makinig sa maling doktrina. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, nalaman mo na ang totoong doktrina, ang totoong pakahulugan sa salita ng Diyos. Nabaptismo ka na sa tubig. Ikaw pa rin ba ay makikinig sa salita ng Diyos doon sa isang relihiyon na kung saan ang itinataas ay hindi si Kristo, kundi ang relihiyon? You are just fooling yourself. Kaya nga, ang mga born-again Christian, kapag tayo halimbawa ay namulat sa katotohanan, kinatagpo tayo ni Panginoong Jesucristo,
iniiwanan natin ang ating relihiyon sapagkat natuklasan natin na ang relihiyon na ito ay hindi naman yun ang tamang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya iniiwanan natin ang ating relihiyon at naghahanap tayo ng isang congregation na kung saan it is a Bible-based congregation na ang pinagbabatayan ay ang Biblia at walang itinataas kundi si Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung mga born-again Christians ay itinuturing na mga tiwalag. Kagaya kay Dr. Jose Rizal, di ba? Doon sa kanyang No Limitang Hiri at El Filibusterismo. Kaya nga, itinuring siyang pilibustero, ang tiwalag sa simbahang Katoliko. Sapagkat isiniwalat ni Dr. Jose Rizal ang katotohanan tungkol sa paniniwalang Katoliko na ito ay nanluloko ng mga Pilipino na itinuturing nilang mga Indiyo. Kaya nga, sino bang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal? Ang mga praile. Dahil sa pamamagitan ni Dr. Jose Rizal, ay na-expose ang Katoliko sa kanilang mga maling mga pamahiin, maling mga isinasagawa ng kanilang panluluko sa mga Pilipino. So kung ikaw ay isang born-again Christian, tinanggap mo si Panginoong Jesucristo, nagpabaptismo ka na, at nagsisimba ka pa rin doon sa dati mong pinagsisimbahan kahit alam mong mali ang kanilang mga ginagawa, you are just fooling yourself. You are like torn between two lovers. You want to please God, but you also want to please your family na sila ay kasamang magsimba dito, magsimba doon. Wala pa rin pagbabago kung tutuusin. Sapagkat nakikinig ka pa rin sa mga false prophets na yun. Nakikinig ka pa rin sa mga doktrina na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos, kundi naaayon sa kanilang relihiyon. Kaya nung ako ay nakilala ko si Panginoong Jesucristo, doon ako sa GIL nagsisimba, itinuring ako ng aking pamilya na tiwalag. Tiwalag sa pananampalataya at kaya nga galit na galit yung aking tatay, yung aking nanay, aking mga kapatid, tiwalag sa pananampalataya. Hindi na ako nagjo-join yung pagdating ng yung halimbawa, sugat o yung magkakaroon ng, 'di ba, pag April o pag Holy Week ay magkakaroon ng sugat. Mag-abot si Virgin Mary at si Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinatawag na sugat. Tapos mayroong mga anghel, ganyan. Hindi na ako nagjo-join sa mga yan. Bakit? Wala ba yan sa Biblia? Hindi ba nag-abot si Jesus at si Virgin Mary? Hindi man sila nag-abot tapos may mga anghel. That's foolishness. False teaching yan. So hindi na ako nagjo-join sa mga ganyan. Ayoko, hindi ako naniniwala sa ganyan dahil wala yan sa Biblia. Natuto ako. So galit yung pamilya ko, galit yung tatay ko, lalo na. Kasi tiwalag na ako sa pananampalataya. Dahil yan ang tradisyon na maaga pa lang, gising na kami, 3:00 para maghanda at kasama doon sa ganyan. No? So, pero nung pag magnakay Kristo ka na at tinatayuan mo ang iyong pananampalataya sa Kanya, wala ka nang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Because you live to please God. So, dito sinasabi niya, mag-ingat kayo sa mga maling pagtuturo. Hindi ito makatulong. Ayan, so, yung pag-i-entertain ba sa mga maling doktrina, ang sabi kasi ni ganito, ang sabi kasi ni ganyan, ang tanong dyan, yan ang sabi ni nito, yan ang sabi ni ganito, yan ang sabi ni ganyan. Ang tanong, ano ang sabi sa salita ng Diyos?
Ang sabi ni Pablo dito, huwag ninyong i-entertain yung mga false prophets na yan kasi ito ay magdudulot lamang ng pagtatalo-talo sa body of Christ. Kaya mahati-hati yung katawan ni Kristo na sila ay pro ganito, sila ay pro ganyan. Sa halip na tayo ay pro Kristo. Pro Kristo tayo mga ka-Team Jesus kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Nagdudulot lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Malaman lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung pag-discuss sa mga bagay-bagay na wala naman sa salita ng Diyos, na hindi naman sinasabi sa salita ng Diyos, ito lamang ay tradisyon ng tao, ito lamang ay tradisyon ng inyong relihiyon. Walang kabuluhan ang lahat ng yan. Pinag-uusapan pa ninyo, pinagtatalo. What is your opinion regarding this? What is your opinion regarding this? Your opinion doesn't matter. Our opinion doesn't matter. What is the Word of God says? Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Yun. Hindi ang aking opinion, hindi ang iyong opinion, hindi ang opinion niya, hindi ang opinion nito. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Yan ang katotohanan at hindi yan opinion. Ang salita ng Diyos ay hindi opinion. Ito ay katotohanan, maniwala ka man o hindi. Nasa sayo na yan. Ito ang katotohanan. Kaya nga, kailangan natin ang Biblia. I do not need your opinion. Nung sabihin mo sa akin, halimbawa, in my opinion, kasi Tita Beach, ganito, ganyan. I don't need your opinion. Sasabihin ko yan sa inyo, I don't need your opinion. I don't need what you feel. Ang nararamdaman ko, ang conviction ng Holy Spirit sa akin ay ganito, ganyan. I don't care kung anong conviction ng Holy Spirit sa iyo. Ang tanong, yan ba ay nasa salita ng Diyos? Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Your opinion doesn't matter. Pag tayo ay nasa kay Kristo at tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, yung nararamdaman mo, yung feeling mo, yung ganito mo, those are nothing. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Hindi ang iyong opinion, hindi ang opinion ko, opinion niya, kung sino pa man dyan, no. Anong sinasabi sa salita ng Diyos, Diba? Ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila at magawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila. O yung iba daw ay may iba na tumalikod na sa katotohanan. Bumaling sa walang kwentang pakikipagtalo. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan, pero hindi naman nila naunawaan ang mga sinasabi nila ni ang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. So may iba na gusto kong magturo sa salita ng Diyos. Subalit, ang iginigiit nila, ang ipinipilit nila, ay ang gusto nilang paniniwalaan at hindi kung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos. Simple. Simple ang paglalahad ng salita ng Diyos at hindi natin kailangang maging komplikado. No? Alam natin, ang sabi dito sa 8, alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Dapat nating alalahanin na hindi ibinigay ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga lumalabag sa batas. So kaya nga may batas, para sa ganoon,
hindi yon ang batas. Kung ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, no? Automatic yan na tayo ay sumusunod sa batas ng tao. So, ang mga kautusan ay isinasagawa para sa mga taong hindi sumusunod nito. Para palalakanan sila sa kanilang pagiging suwail, no? Anong sabi dito? Sa kanilang pagiging suwail, sa kanilang ayaw pagkilala sa Diyos, sa kanilang pagiging makasalanan, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay, sa sariling magulang, mga mamatay tao. O, biruin mo yan? Ano pang sinasabi dito? Sexual na immoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling, tumitistigo ng hindi totoo, at sinumang sumasalungat sa tamang aral. Oh. So, yung kapag tayo, mga ka-Team Jesus, ay sumusunod sa kalooban ng banal na espiritu, wala tayong problema sa batas ng tao. At hindi tayo natatakot, mga ka-Team Jesus, na kapag mayroong pulis, para tayo mga, may pulis, ano kaya anong dahilan? Nandito ang pulis, may pulis na, may kumakatok mga pulis, para tayo, ano kayang nangyari? May mali ba akong ginawa? At bakit ganyan? No? Sa halip na, wow, andyan ang mga pulis. We're happy na may mga pulis around us. Nang sa ganoon ay sila ang ginamit ng Panginoon para maging peace officers na mapayapa. So, mayroong nagruronda. Praise God, may mga nagurondang mga pulis. Negative ang natin sa mga pulis. May mga pulis. Sino ang salarin? Anong nangyari? Anong ginawa? No? Sa halip na matutuwa tayo at may mga pulis na nag-iingat, nagbabantay. Kaya nga ipinagdadasal din natin itong mga pulis na hindi sila matintal ba, matukso din sa kaaway ng Diyos na mabribe sila, mabayaran sila, at sa halip na sila ay itinalaga para sa kapayapaan, ay maaring gamitin sila ng demonyo para sa kaguluhan. No? Patuloy nating sundin ang kalooban ng Diyos. Mag-focus tayo kay Panginoong Jesucristo, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Kapag ang katawan ni Kristo, body of Christ, ay nakapokus sa salita ng Diyos, kay Panginoong Jesucristo, walang kaguluhan. Ang mararanasan natin ay pagkakaisa, unity. Ang mararanasan natin ay kapayapaan. Bakit? Synchronized tayo eh. We are one. Sa makatuwid, pag lahat tayo ay nagkakasundo, nagkakaunawaan, at ang isang batayan lamang natin na doktrina ay ang salita ng Diyos, ay ang John 3:16. No? Walang propetang ganito, walang propetang ganyan, si ganyan, pinaniniwalaan ko, si ganito, ang pinaniniwalaan ko. Kundi ang pinaniniwalaan lang natin ay ang salita ng Diyos at ang gabay ng banal na Espiritu. You will never be wrong. Hindi tayo magkakamali. Hindi tayo magkakamali. Dahil ang pinaniniwalaan natin, ang pinagbabatayan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi yung panaginip mo, hindi yung sinasabi mo nga, ito kasi yung conviction ng Holy Spirit sa akin, na ganito, ganyan. Well, kung yan ang conviction ng Holy Spirit sa'yo, asaan yan sa salita ng Diyos?
dapat ay mayroong batayan yan sa salita ng Diyos. Para sa ganoon ay hindi tayo ma-full, maluko ba ng ating damdamin, ng ating emosyon. Kasi alam natin na ang puso ay puno ng kalukuhan, deceitful. Mapanlin lang ang ating mga puso, mapanlin lang ang ating damdamin. At kung ang damdamin natin, ang ating babatayan ng ating paniniwala kay Kristo, mali. No? How do you feel? Anong pakiramdam mo? Anong feeling mo? Ayun, ganyan. No, it's not about our feelings. It is about the Lord and His Word. Hindi ang ating feeling. Hindi ang ating damdamin ang batayan ng ating pananampalataya. Kundi ang batayan ng ating pananampalataya ay ang John 3:16. No? Ang Great Commission. Huwag tayong magpalinlang dyan sa mga taong nagtuturo ng maling pagtuturo. Nasabihan ka lang na, ang ganito ba? Ang ganito dapat, ang ganyan. Ha? How talaga? Ganyan pala yan? Ay, bakit iba ang aking naririnig doon kay Tita Bits? Bakit iba ang ano? Oh, kahit kayo, nakikinig kayo kay Tita Bits, hindi ibig sabihin na maniwala na kayo kaagad. Kaya nga, open your Bible. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Kasi yun, doon tayo nakabatay. Yan ba ay nasa salita ng Diyos? Hanapin natin, i-google natin, salita ng Diyos tungkol dito. Ano ba ang conviction niya tungkol sa bagay na ito? Kung magsabi ang banal na Espiritu, basahin mo itong ganyan. At kung nangungusap siya sa iyo, mayroong rema na doon ka niya ni-rebuke, doon ka niya kin-inform. Yun ang ibig sabihin nun. That is the conviction of the Holy Spirit. Mayroong batayan ang conviction ng Holy Spirit, mga ka-Team Jesus. Hindi lang tayo nag-convict. Kinonvict ako ng Holy Spirit na ganito. No. Mayroon tayong pinagbabatayan. Halimbawa, ang sabi ng banal na Espiritu, tayo ay mga manggagawa sa vineyard ng ating Panginoong Kristo. Bakit sinasabi nating vineyard? Sapagkat nasa salita ng Diyos yan, dyan sa John. Di ba? Sabi niya, I am the real vine. Those who abide in me. Huh? Those who abide in me. Abide in me. And I will abide in you. Apart from me, you are nothing. You see? So, kung sino yung maniniwala kay Panginoong Kristo, sino yung mag-abide sa Kanya, mag-join sa Kanya, maniniwala sa Kanya, siya ay nandito rin sa atin. Kasi kung wala siya, wala tayo. We are nothing. Siya ang totoong parasan. Kaya nga, we are the vineyards. We are the workers in the vineyard of our Lord Jesus Christ. He is the vineyard. Siya ang parasan eh. Is the real vine. So, yun ang batayan doon. Ngayon, tinuruan tayo ng Holy Spirit na magmasid sa ating paligid, damdamin kung ano ang pain o nararamdaman ng Diyos Ama sa ating paligid, sino mga nangangailangan, yung mga orphans, yung mga matatanda na walang nag-aalaga, yung mga widows, yung mga sobrang hirap. Bakit natin ginagawa yan? Bakit natin sila tutulungan? Bakit natin sa kapasidad na mayroon tayo, maaring hindi man sa financial, sa pamamagitan ng ating lakas, na mag-operation linis tayo sa lugar na yan, sa bahay niya, ganyan. Bakit natin gagawin yan? Anong batayan yan? Batayan yan ay dahil yan ay nakasaad sa salita ng Diyos. Yan ang nasa Isaiah. At i-google nyo dyan, Bible verse tungkol sa caring the widows, the orphans. Nasa Isaiah yan.
Yan ang sinasabing tunay na relihiyon. Ang tunay na relihiyon. Kaya, sinusunod natin yun. Sila ang ating focus, sila ang ating binibigyang pansin. No? Sila ang ating binibigyang pansin. Kasi yan ay nakasaad sa salita ng Diyos. Hindi lang na, yun lang ang feeling ko, yun lang ang gusto ko. No. Hindi tayo makikipagtalo dyan sa mga taong yan na ang pinaniniwalaan ay kanilang relihiyon, sa halip na ang paniniwalaan ay ang salita ng Diyos. Ano nakasaad sa salita ng Diyos? Ano nakasaad sa salita ng Diyos? Whatever you do, either you will eat or you will drink, do it for the glory of God. Kaya ano man ang gagawin natin, magtulong man tayo sa ating kapwa, maganito man tayo, do it for the glory of God. Sa makatuwid, gagawin natin yan, hindi para sa ating mga sarili, na makilala tayo, na pasalamatan tayo ng taong yan, na i-post pa nyo sa Facebook, i-video-video pa ninyo dyan, na ganito, ganyan. No? Na naging poverty, pornography pa ang kalalabasan, na itong mga sobrang hirap, na itong mga ganyan, na mahirap na nga ang sitwasyon nila, ganito na nga sitwasyon nila, mas lalo pa nating pinabibigat na hindi natin nirespeto ang kanilang privacy. So, nakabatay lang tayo lahat sa salita. Why are we doing this? Bakit ginagawa natin ito araw-araw na tayo nag-aaral sa salita ng Diyos? Kasi yun ang sabi sa salita ng Diyos. Meditate the Word of God day and night. Meditate. Itatak sa mga isipan. Dito, itatak dito sa iyong noo. Maging sa inyong mga anak. Ang salita ng Diyos, yun ay nasa salita ng Diyos. Yun ay nakasaad sa lumang tipan. Kaya ginagawa natin ito. Bakit natin ito ginagawa? Sapagkat yun ang sinasabi sa Great Commission. Go to the world. Share the gospel. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Evangelize. Yan ang ginagawa. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo. Bakit gumagawa tayo ng ganito? Ang purpose natin ay sundin ang kalooban ng Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin. Kaya wala akong pakialam kung ayaw nyo sa akin, gusto nyo ako, o nililibak nyo ako dito, ganito, ganyan. Wala akong pakialam. Why? Boses lang ako. Hindi ako ang nagsasalita. Ang Diyos, ang banal na Espiritu, as I acknowledge Him, na siya, at hindi ko pinag-aaralan kung anong sasabihin ko sa inyo. Hindi ko minimemorize, sinasaulo, ang mga sasabihin ko sa inyo. No! This is impromptu. Wala akong binabasa dyan sa harap ko na ganito, babasahin ko, ganyan. No! Ako ay naging dependent kung ano ang sasabihin ng banal na Espiritu, kung saan patungo ang pag-uusap na ito, ang banal na Espiritu ang nagsasalita at hindi ako. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu na ginagamit niya ang buhay ko upang maibigay, maipahayag ang katotohanan na walang pag-aalinlangan, na walang pangamba, na walang pag-aalala na maaring may masaktan akong isang tao dahil nakinig, maaring may ma-rebuke ako. Hello? Mahal nyo pa ba ako? I don't need to tell you that. I don't need to ask you that. Hello? Mahal nyo pa ba si Tita Vets kasi kahit ni-rebuke ka, kahit sinaktan ka? No, I don't need to ask you that. Bakit? Hindi ako nagsasalita. Ang banal na Espiritu. Boses lang ako. Magalit kayo sa akin, masaktan kayo. It's not me. Bahala na ang Diyos sa inyo. Bahala na ang banal na Espiritu sa inyo.
Hindi na kayo mag-join dahil si Tita Bits, bakit ako talaga ang tinatamaan sa bawat Bible study? Ouch! 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 Ako na lang palagi natatamaan. Ayoko na nga mag-join dyan. Dahil ako na lang palagi ang natatamaan. Ako na lang palagi na napaparinggan. Hindi ako nagpaparinig sa inyo. Ang banal na espiritu. Wala nga akong alam kung anong mensahe. Pag ako'y nagre-replay sa salita ng Diyos, hallelujah, to God be the glory. Holy Spirit, maraming salamat po at ikaw ay nangusap na naman sa amin. Ako ay kinakausap mo. Alam kong kinakausap mo rin yung iyong mga tagapakinig, yung iyong mga kaanakan. Maraming salamat at ikaw po ay nangusap sa amin. To God be the glory. Hindi ko pinag-aaralan niya na buong magdamag. Alam niyo mga kapatid, hindi ako nakatulog buong magdamag kasi pinag-aralan ko ang salita ng Diyos. No. Impromptu itong ating ginagawa sapagkat ako'y naniniwala na hindi ako nagsasalita, ang banal na espiritu. The credit doesn't belong to me. The credit belongs to God, belongs to the Holy Spirit. The glory belongs to the Holy Spirit, belongs to the Lord Jesus Christ, belongs to God Almighty. Ganon lang yun, kasimple. Nare-review ka kasi kinakausap ka ng Diyos at mahal ka niya at gusto ka niyang baguhin upang sa ganoon ay magamit ka niya. Kasi sabi sa salita ng Diyos, anong sabi dito, Ang layunin dito balik tayo sa 5, ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila at magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila. Hindi tayo magamit ng banal na espiritu, mga buhay natin, mga katawan natin, kung hindi malinis ang ating konsensya, kung hindi tunay ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at kung ang ating motivation, kung ang ating motive sa pagpaparito ay para lang makita na nandito tayo, ay para lang kasi may love gift yan, kasi may ganyan yan, hindi ka nagagamit ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, ay nakaupo ka lang. Hindi ka nagbubunga. Bakit? Kailangan malinis ang konsensya mo, kailangan tapat ang iyong pananampalataya kay Kristo. Totoo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Nasasayang ang iyong load pagpunta rito just to show off na ganyan, ay may love gift. Magkano lang ba yung love gift na yan? Kung ikukumpara na ikaw ay nandito sapagkat meron kang kauhawan, ay matuto na naman ako sa salita ng Diyos, ay ma-rebuke na naman ako ngayon, o ma-confirm na naman, excited ako sapagkat panibagong na namang mensahe ang ibibigay ng Diyos sa akin. At nilalakaran ko yun at nagpapaalala sa akin, Abita, mali yung ginagawa mo. Ay, mali pala to, Lord, forgive me po, Lord, at ako'y nagkamali. Ganon. No? Ganon ang gusto ng Diyos na linisin tayo para sa ganoon ay magamit niya tayo. Kasi pag darating ang mga panahon na may mga pagsubok sa buhay na ang tindi, na akala mo ay wala ng pag-asa, akala mo ay ganyan, hindi tayo mabubuwal. Sapagkat ang ating pundasyon ay hindi nakabatay sa buhangin. 'Di ba? May dalawang tao na sila ay bumuo ng bahay. Build upon the rock ang isang bahay, ang isa build upon the sand. Pagdating ng bagyo, anong nangyari doon sa bahay na build upon the sand? Siyempre yung sand, buhaghag yan. Collapse yung bahay mo kasi nandun ka sa sand. Pero kung ikaw, your faith is built upon
The rock. The rock is the Lord Jesus Christ. Yon ang iyong pundasyon, ang John 3:16. So, kahit ano pang pagsubok na darating sa buhay mo, matibay ka sapagkat ang iyong pundasyon ay ang bato at hindi ang buhangin. Ganon yun. Mangyayari lamang na tayo ay magagamit ng Diyos kapag malinis ang ating konsensya, tama ang ating ginagawa sa harap ng Diyos, totoo ang ating pananampalataya kay Kristo. Hindi mapagbalat kayo, hindi mapagkunwari. Kasi, alam naman natin, we cannot hide from the Lord. We cannot hide. Tingnan ninyo yung ibang dati ay nandito sa Bible study natin. Ganyan. Di ba, Sharon? 2021 ba yun? Ang dami pa natin, Sharon, no? Doon tayo sa YouTube, ganyan, ang dami, unti-unti, o ganyan, no? Na yung sinusubok na sila sa buhay, yung may ganito na, nawawala na sila. Bala na lang, parang wala na lang nangyari, pumapasok, hindi, ganyan, no? Bakit? Hindi totoo ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya, nasa sayo yan. Ikaw ang magdesisyon yan, hindi ako, hindi ang ibang tao. Ikaw magdidesisyon yan. Ikaw ang magdidesisyon yan. Sapagkat hanggat hindi malinis ang iyong konsensya, hanggat hindi tunay ang iyong pananampalataya kay Panginoong Kristo, you will never bear fruit. Hindi ka mamumunga. Palpak ang mga in-invite mo, ang mga sinisiran mo, palpak, pakit. Ang motibo mo ay not to please God, but to please man. Ay, para si Tita Bits ba, ay makita niya ako na may ganito, ganyan. No? Nag-join ka lang sa Bible study kasi may hinihiling ka kasi, bigyan ako ni Tita Bits ng ganyan. Nang nabigyan ka na, dahil yan ang conviction ng Holy Spirit, nasaan ka na ngayon? Wala na. Wala po kasi akong load. Ang ano po kasi, wala kang load. Pinakita nga ng Holy Spirit sa akin, ang dami mong inaatina ng mga live, ang dami mong sinishare ng mga ano-ano dyan, sino-sino mga vlogger na yan. Manloko ka pa ng kapwa, manluloko, sabi dyan, manluloko, false witnesses, sinungaling. Ha? Kaya alam naman ng Diyos ang lahat nila, wala namang nakatago sa Kanya, bakit pa tayo magsinungaling? Anong halaga? Buti pang, we will be like dove ba? Make like dove. Natanggapin na natin, nagkamali tayo, I'm sorry, patawarin mo ako, Holy Spirit. Gano'n ba? Kasi alam naman ng Diyos ang lahat. Wala namang nakatago. Hallelujah. Oh, Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. At ikaw ay nangusap na naman sa amin sa araw na ito. Salamat po. Thank you for honoring our desire, our prayer request. Na ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magbukas sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Masakit man ang katotohanan, masakit man po ang rebuke. Panginoon, we thank you for the rebuke. Dahil ito po ang magpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. Ito po ang magpapatatag sa amin, ito po ang magpapaalala sa amin. Bilang mga anak mo, bilang mga tagasunod mo, Panginoong Kristo. Hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Turuan mo kami, Panginoon Jesus. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Na hindi kami maloko sa mga maling pagtuturo, kundi makapokus kami sa iyo, Panginoong Kristo, at kung anuman ang nakasaad sa iyong mga salita. Hallelujah. Guard our minds, guard our hearts, na hindi kami ma-deceive ng kaaway mo, ng demonyo. At hindi namin pagtatalunan ang mga bagay-bagay na walang kwenta, kundi balik kami sa iyong mga salita.
Balik kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Balik kami kung anuman ang sinasabi mo sa mga salita. At hayaang ang banal na Espiritu ang aming maging gabay upang sa ganoon ay maranasan namin ang pagkakaisa, maranasan namin ang pagkakaunawaan, maranasan namin ang pagmamahal mo at ang pagmamahal namin sa aming kapwa. Mararanasan namin ang iyong gabay, ang iyong kapayapaan, Panginoon Jesus. Bilang isang katawan mo, bilang bahagi ng katawan mo, Panginoong Jesus. Na maranasan namin ang peace, ang unity, ang pagkakaunawaan ng bawat isa, ang pagdadamayan, ang pagmamahal ng bawat isa. Hallelujah. Salamat po, Banal na Espiritu. Patatagan mo ang aming pananampalataya na ito'y nakabatay sa iyo, sa matibay na muog, sa matibay na bato. Ikaw ang aming bato. Jesus Christ, you are our rock. Doon nakabatay ang aming pananampalataya sa mga salita sa John 3:16. Gagamitin mo ang aming mga buhay. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa harapan ng Diyos Ama. Na mapatatag ang aming pananampalataya at maging totoo ang aming pananampalataya sa iyo. Maging ang aming mga motibo kung bakit kami nandito ngayon, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Gabayan mo kami. Ano man ang mga prayer request ng iyong mga kanakan, let it come to pass, Father. Strengthen us sa aming mga sitwasyon sa buhay. Ikaw ang aming kalakasan sa aming mga kahinaan, Panginoong Jesus. Kaya lahat ng bagay ay sinusuko namin sa inyo, lahat ng aming mga sitwasyon. Maraming salamat po sa iyong kagalingan. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at nailaos po namin ng matibasay ang iyong Bible study sa araw na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan, mga ka-Team Jesus, to God be the glory. Ang sarap pakinggan ng salita ng Diyos sapagkat ito ay patuloy na tumutusok sa kailaliman ng ating mga puso upang sa ganoon ay tayo ay malinis, mapalinis hanggang sa tayo ay maging as white as snow ang ating katauhan para maging karapat-dapat tayo kay Panginoon Jesucristo. Hanggang sa muli, thank you for joining. Jesus loves us. By the way, mayroon pala akong announcement bago tayo magtapos. So may pinost ako diyan sa Facebook na yung tungkol sa mga ibon, no? Nandiyan may video. So ang gawin natin diyan ay una, pipili tayo maglagay kayo diyan ng inyong reflection, no? Ng inyong reflection tungkol diyan sa nakita nyo ba? I-ugnay ninyo ang inyong pananampalataya sa Facebook yan, no? Kay Panginoong Jesucristo diyan sa mga ibon na yun. Diyan sa mga ibon na yun ba? Yung mga ibon na yun. At maglagay kayo diyan ng inyong mayroong kayong pipili tayo diyan ng mapili nating pinakatumpok na reflection tungkol doon sa mga ibon. Mayroong mga salita doon may mga salita. At pag-aralan ninyo yung mga salita na kasama doon saan na yun? Doon sa YouTube. Mayroon doon sa YouTube. Sa YouTube, doon pala kayo sa YouTube maglagay ng inyong reflection. Huwag dyan sa Facebook. Pwede ba sa Facebook? Pwede pala kasi hindi pala yun live. Makikita ko pala yun. Sa YouTube at sa Facebook. Gawin yun. Bakit nandoon yun sa YouTube at sa Facebook. Gawin niyo yan. Panoorin ninyo yan. Alamin ninyo saan kayo doon sa mga ibon na yun. Ikumpara nyo ang mga sarili ninyo doon sa mga ibon na yun. Yan. Maglagay ka ng reflection nyo doon. At magkaroon din tayo ng Bible quiz. Ang ating Bible quiz, mga ka-Team Jesus, ay tungkol sa ating Bible study, weekly Bible study.
So, ang Bible quiz natin ay tingnan natin ang schedule. Gaganapin natin yan maaring at the end of the week or kaya first week of the week na kung saan natapos natin ang 4 na Bible study. Nung natapos natin ang 4 na Bible study, ibig sabihin nun, Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3, Genesis 4. Yan ang ating batayan. At kung nanood kayo dyan sa Bible study, doon tayo babatay sa ating questions, yung mga sino-sinong mga kasama nila doon, present, sino-sino yung mga nagbahagi sa salita ng Diyos, saang parte doon na sila ay kinausap ng Diyos, yun ang ating quiz. So mag-quiz tayo mga ka-Team Jesus na bawat tanong ay mayroon na namang pagpapala. So gawin natin yun, no? So, tingnan natin ang ating mga schedule. So, meron tayong gawain. Isa pa, meron tayong challenge. Ang challenge naman na gagawin natin ay challenge yan sa month of July. Asa na yung inyong mga budget para sa ano ninyo? Para sa inyong mga fellowship. Hindi nyo pa naman wala mang update. O, Sharon, kailan June man kayo? Malapit ng kalagitnaan ng June. Ano ba yun? Kailan yan? Nang sa ganun ay mapasama yan sa pagpapadala natin. No? So, ang challenge naman natin sa July, 'di ba may live tayo doon, yung live natin na tungkol sa mga ibon. Tungkol sa mga ibon ba? Oh. Balikan ninyo ang live na 'yon, hanapin niyo doon, may mga ibon 'yun na iba-ibang klase ng ibon at makikita din niyo doon ang iba-ibang katangian ng mga ibon. Iba-ibang katangian ng mga ibon. This challenge is intended for everyone na gustong mag-join. So, iba-ibang katangian. Ang gagawin nyo dyan ay gumawa kayo ng 2 minutes clip na kung saan nandoon ka, tapos, makita mo, ako, kung ako ay isang ibon, yan, kung ako ay isang ibon, ay inihahalin tulad ko ang sarili ko sa ibon na ito. So, kukuha ka doon ng part ng video na yon, yung live na yon, yung last live natin, 5 hours yata yon na bird watching last weekend. Kukuha ka doon ng ugali, klase ng ibon dyan, nasasabihin mo sa sarili mo, makikita nyo ang ano na to, makikita, itong mga ibon. Yung clip na part na yon na nandoon ka, ayan ito ay ang mga ibon na ganito. So, maihalin tulad ko ang aking sarili sa ibon na ito at pipili ka ng Bible verse o verses na kung saan aakma doon sa description mo sa sarili mo. Maaring ikaw ay ma-rebuke, maaring ikaw ay ma-confirm, kagaya ng mga ibon na ito na ganito, tingnan nyo, ganyan minsan ako bilang Kristiyano, ganito ang nararanasan ko, ganito ang ganyan ko. So, balit ayon sa salita. So, testimony time yan mga ka-Team Jesus. So, challenge natin yan sa month of July at magkakaroon ang mapili dyan, mayroong 500 pesos. 500 ang mapili. So, gawin ninyo, nasa sa inyo na yan. It's free for everyone. Okay, hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.